Aside from the southwest monsoon, a low-pressure area inside the Philippine area of responsibility is also being monitored. Let's get the latest update from Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Good afternoon, Lori. First off, nasaan na yung LPA ngayon? Yes po, good afternoon sir sa lahat ng ating mga kababayan. Yung LPA po natin, yung kanyang sentro, nasa silangang bahagi pa rin ng extreme northern Luzon. So east of extreme northern Luzon at nasa karagatan pa rin. Ngayon ay mababa pa rin naman yung chance niya. Meron siyang medium chance na maging bagyo in the next 24 to 48 hours. So kapag naging bagyo po ito sa loob ng PAR, papangalanan po natin siyang si Bagyong Pilando. Sa ngayon po ay wala naman itong direct effects sa mga bahagi ng ating kalupaan. Pero dahil yung kanyang location nasa northeastern portion ng bansa, very favorable yan para mag-enhance pa ng habagat. Kung kaya't yung habagat po ang nai-enhance ito sa kasalukuyan. Yes, Lori, given na sinabi mo na pwede niya i-enhance yung habagat, anong magiging effect nito in terms of rainfall and volume? Ayun po, yung habagat talaga ngayon is expected to give or to cause heavy rains, heavy to intense rains, especially over northern Luzon and central Luzon. So pinag-iingat natin ang mga kababayan natin doon dahil nariyan pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While here in Metro Manila and the rest of Luzon, moderate to at times heavy naman ang inaasahan natin. So ibig sabihin, halos buong Luzon and even Western Visayas maulan po talaga sa araw na ito. Ano chance na yung LPA mag-develop into a tropical depression? May medium chance po ito so far sa ngayon. Alright. And Lori, para sa abiso rin ng mga kababayan natin, ano yung mga areas most likely maka-experience ng heavy to intense rainfall today? Ayun nga po, as I mentioned, dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, very specific po dito sa Ilocos Sur. Let me just check it po or double check it. Dito sa La Union, Benguet, Bataan, Zambales, and Occidental Mindoro, very heavy rains po o heavy to intense rains talaga. And then dito naman sa Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro ay mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan din. Alright, define natin, Lori, yung heavy, no? Pag heavy rainfall, ilan millimeters yan? Sa atin po, nakita po natin at forecast is possible yung 100 to 200 millimeters of rainfall in 24-hour period. Yan. So in 24 hours, 100 to 200, perspective natin, no? Ano yung itsura niyan on the ground at gaano katindi ang flooding na pwede mangyari? Depende po kasi ito, sir, sa lugar. Ibig sabihin, may mga lugar po na matataas at hindi po ganun ka-vulnerable. So, most likely, yung mga pagbaha sa kanila, very tolerable at manageable. Pero sa mga very vulnerable areas, this would cause widespread flooding. At yung flooding po na ito, pwede pang actually mag-cause ng evacuation sa mga kababayan natin na nasa malapit sa ilog, na mabahain. So, ibig sabihin, yung mga pag-ulan po dito, yung mga pagbaha po dito is imminent sa ganitong klaseng ulan. Alright, and Lori, just for the benefit of our viewers na lang, ulitin natin, how long is Pag-asa expecting itong pattern, itong klaseng weather pattern mag-persist? Habagat is here to stay until end of the month, almost end of the month. Pero yung mga pag-ulan ngayon, very intense, especially sa northern central Luzon, until weekend. Tapos most parts of Luzon, maulan pa rin tayo from weekend until early next week. And then towards the end of the week, next week, or towards Wednesday to Friday of next week, possibly maulap pa rin ang patawarin natin. May mga areas na mag-i-improve ang mga pag-ulan, pero generally cloudy pa rin po most of the zone. Alright, thank you for that. That was Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz.